Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Si Congressman Abante ay hindi nagpapatinag. Hinamon ito si Senador Bato de la Rosa. At hindi rin niya pinalagpas ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito na ho ang sabi natin. Yan ang mga gusto namin sa mga congressman. Huwag kayo magpatinag. Ayan, sagutin nyo basta nasa tama lang ho kayo. Diba? Huwag po kayo magpaano-ano. Kasi yan si Sinit Bato de la Rosa, ano lang yan, inarte lang yan. Diba? Puro lang yan arte. Matapang lang yan pag nasa committee niya. Pero pag siya na ang ipapatawag, wala din yan. Kurog din yan. Nanginginig din po yan, di ba? So ito po mga ka-action. Ito po ha, kasi alam naman po natin na tinawag ni Senador Bato de la Rosa ang kongresista na kung saan nag-iimbestiga sa war on drugs. So isa na nga ho dyan, si Kung Akop na nasaktan at sumagot din sa kanya. Pero bigla siyang tumiklop sa sagot ni Kung Akop, natakot, naghingi ng sorry. Diba? So ito naman si Congressman Abante na naman ang sumagot sa nasabing sabi ni Sinit Bato de la Rosa na mga oportunista daw ang nag-aimbestiga sa war on drug. So ito po, panoorin po natin ito mga ka-action, mga kakamping. Hinamon ni House Committee on Human Rights Manila 6th District Representative Benny Abante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos na tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri ang anti-drug war ng Duterte administration. Subalit ngayon, anya'y iniimbestigahan at tinutulig sana ito. Kung meron siyang sabihin, huwag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom para talagang maging malinaw yung mga sagot niya. We are giving him the opportunity, no? Due process to, no? For him to air his side and for us to be able to know his feelings about this. Nananatili. Yan ang maganda na iparinig kay Bato de la Rosa. Napakinggan, sana mapanood mo yan, Sinit Bato de la Rosa ha. Insulto po yan sa'yo. Di ba? Tama naman po ang sinabi ni Kung Abante. Huwag niya nang daanin sa media. Di ba? Sagutin niya sa Quadcom. Di ba? Kasi doon, malinawan ang lahat ng mga Pilipino. Ang problema dito kay Sinit Bato de la Rosa, ang daming chichiburichi dyan sa media. Di ba? Ang buong akala niya, hindi masasaktan ang Quadcom ng Kongreso. Siyempre naman, parang sinabi mo na rin yun na nilahat mo na rin yun eh. Kasi alam naman po natin, karamihan sa mga congressman dyan ay iniimbestigahan ang war on drug, di ba? Wala po yan sabi na kung ano-ano. Hindi naman pwede na ibaliwala ang mga taong lumalapit sa kanila para malaman yung totoo, di ba? Kasi ibang usapan po yung pag binabaliwala ng ating mga congressman ang mga tao na nagpapahayag ng katotohanan at para makamit nila ang hustisya, di ba? Tama po yan. Sana Sinit Bato, alam ko naman na insulto yan para sa iyo. Di ba? Tama naman po 'yon. Bago mo sabihin kay sa media mo yan sasabihin, sa social media mo yan sasabihin, what if na lang kung pumunta ka doon sa Quadcom at doon ka magpahayag, di ba? Tapang-tapang mo sa committee mo. Diba? Sa bawat mo mga hearing, hindi po kami nagagandahan kasi mukhang may bias. Tuloy po natin. Natili pa rin ang imbitasyon sa senador na dumalo ng pagdinig ng House Quad Committee at tiniyak ang pagpapairal sa interparliamentary courtesy. Samantala, trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, isa sa 4 na panels na bumubuo sa House Quadruple Committee o Quadcom.
Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring pagkadawit ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Sa akin, walang political harassment yan. Walang political attack yan. Siya ang Vice President. Ako, Congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Muling lumutang ang issue ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadcom tungkol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Sa totoo lang hindi ko alam Nagulat ako. Pinakita ko yan. Yung sinabi ko sa kanya, I'm surprised na ang kanyang pangalan ay natawid. So, he has a lot to explain. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all, no? Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain the fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dapat sagutin na lamang direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapadistract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may alingas-ngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako doon, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Quadcom kung sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Rosa Licoz. So, yan po mga ka-aksyon Para sa akin, hindi po yan political harassment, di ba? Hindi na rin kasalanan ng Kongreso kung may isang Jimmy Guban na nagsulat sa kanila para magsiwalat ng katotohanan, di ba? Siyempre, nagsulat ang isang life imprisonment na sentensya sa kanya. So, hindi naman pwede na hindi nila irespeto ang nasabing sulat para ma-interview o matanong ito si Jimmy Guban, di ba? Kasi ang kanyang sulat kasi siguro, ang nilalaman ng sulat is regarding sa war on drug or konektado sa kanilang iniimbestigahan na war on drug. Ginpaliwanag na po yan ni Congressman Dan Fernandez kung bakit umabot si Jimmy Guban sa nasabing Quadcom noong last Friday nilang hearing, mga ka-aksyon, mga kakampeng, no? So, tama naman po ang mga sinasabi ng ating mga kongresista, no? Sagutin na lang po nila sa pamamagitan ng Quadcom hearing para doon natin malaman ang lahat kung ano ba talaga ang katotohanan kaysa ba naman na lagi na lang sila sa media, paano naman po paano naman po matapos ang ganitong issue kung sa mga media lang po kayo nagpapahayag at sinasabi nyong maliwanag na political harassment. Wala po kaming nakikitang political harassment dyan na ginagawa ng Kongreso kung hindi po yan ay tumutupad lang sila sa kanilang sinumpaang tungkulin na magtrabaho ng tapat at patas na laban sa bawat Pilipino o sa mga resource person na pinapatawag or sa mga etc. Di ba? So, dito kasi sa mga DDS, puro na lang political daw ang mga ganitong tactics daw, di ba? Pero tama naman po 'yun, di ba? Ito kasi mga masyado naman kasi kayo di ba? Paano na lang kung harapin nyo na lang kasi yan dyan sa Quadcom, di ba? Para matapos na po yan. Di ba? At ikaw din, Senate Bato de la Rosa, bago ka po magputak doon sa Quadcom nyo po yan harapin, hindi po sa media. Diba? Babanat ka, tapos mamaya, sorry ka. No? Hindi ka din pala marunong manindigan sa iyong sariling salita.
'Di ba? Ano 'yun? Nabigla ka lang? 'Di ba? Ito yung nakakalungkot eh, 'di ba? Pahirsi-hirsi ka ng pananalita sa privilege or press con mo. Tapos kung may umalma sa iyo, pag may nasaktan at magsalita, hihingi ka ng sorry. 'Di ba? Nangangatog ka. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-aksyonog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.